Hello everyone. Today we're going to learn about balancing redox reaction in basic medium. So ito ay part 3 na ng ating discussion series about redox reaction. So yung mga steps ay may pagkakapareho sa pagbalance ng redox reaction sa acidic na medium, pero meron ding mga slight or konting pagkakaiba doon sa pag-balance sa acidic na medium. So, meron tayo ditong example ng redox reaction. We have the nickel oxide and the cadmium, naging nickel ion and naging cadmium ion. So, pareho din ng pag-balance ng redox reaction sa acidic na medium, kailangan nating hatiin sa dalawa yung ating equation or yung ating reaction. So, meron tayong first na reaction dito or equation ay between the nickel oxide and the nickel ion. And then yung ikalawa ay sa cadmium and sa cadmium ion. So, ano yung gagawin natin? Siyempre, before natin i-balance yung number of electrons, i-balance muna natin yung number of atoms. So, bilangin natin yung nickel, yung number of moles ng nickel. So, we have here, meron tayong 1:1 na ratio, no? 1 sa reactant and then 1 din sa product. So, balance na siya. Yung problema na lang natin dito ay yung oxygen kasi nga meron tayong dalawang oxygen dito. So, para mabalance yung oxygen, according dito sa ating step number 2, we have to add equal number of water molecules. So, meron tayo ditong dalawang oxygen. So, magdadagdag tayo ng dalawang water molecules sa opposite side of the equation. So yan, nagdagdag tayo ng dalawang water molecule. So meron tayong balance na number of oxygen kasi nga dalawa dito sa may reactant and then dalawa din sa may product. And then meron din tayong panibagong problema. Paano natin ibabalance itong hydrogen? Kasi nga yung iba, yung nickel, yung oxygen, balance na. Pero paano naman yung hydrogen? So meron tayo ditong apat na hydrogen and according dito sa ating step number 2, sa letter A, um, mag-a-add tayo ng equal na number ng hydrogen ion sa kabilang side ng ating equation, no? So, sa opposite side, since meron tayo ditong apat, so magdadagdag tayo sa opposite side ng apat na hydrogen ion. Now, yung next na step na ating gagawin, ito yung pagkakaiba ng balancing ng redox reaction sa basic na medium sa balancing na redox reaction sa ah, acidic na medium. No? Ito yung pinagkaiba ng basic medium sa acidic na medium. Yung hydrogen ion, hindi pwede itong mag-roam around lang sa equation ng isang redox reaction sa basic na medium. Kailangan na ma-contain itong hydrogen ion kasi nga pag magkaroon tayo, pag manatiling naka-roam around or free itong hydrogen ion, eh hindi na ito mako-consider na basic medium, di ba? So magiging acidic na medium na siya kasi nga yung hydrogen ion, yan yung nire-release, di ba, ng acids when dissolved in water according kay Arrhenius. So, hindi pwedeng maging free itong hydrogen ion. So, according dito, in order to arrest, no, or para ma-contain itong hydrogen ion, we have to add hydroxide ion, equal number of hydroxide ions sa both sides of the equation. So since meron tayong apat na hydrogen dito, magdadagdag din tayo ng apat na hydroxide ion sa magkabilang sides ng ating equation. So dito sa reactant and then dito sa product. So meron tayong apat din na hydroxide yung idadagdag natin. So yan, meron tayong apat na hydroxide ion, no? So next, after nating ma-add yung apat na hydroxide ion sa reactant na side and sa product na side, ano yung gagawin natin? Iko-combine natin itong apat na hydroxide ion at saka yung apat na hydrogen ion, no? So, yung magiging result nito ay apat na water molecule. So, yung sa kabila,
Kasi wala siyang pares na ano eh, wala siyang kapares na hydrogen ion. So, ganun lang, magiging ganun pa rin siya, magiging 4OH pa rin siya kasi wala siyang kapares na hydrogen ion. So dito, meron tayong apat na water molecule na na-produce. So bakit nagkaganito? Merong mga students na nagtatanong, Sir, di ba pag nag-add tayo ng apat plus another 4 na ion, magiging 8? So hindi, kasi nga ions yung ating kinocombine dito. So paano naging apat na water molecule? So for example, meron tayo ditong apat na hydrogen ion. So, positive yung charge niya. And then, apat na hydroxide ion, no? Negative naman yung charge niya. So, ilan yung mabubuo natin na resulting molecule? So, dito, pag in-add natin or kinumbine natin yung hydrogen and the hydroxide ion, magkakaroon ng HOH na molecule. So, HOH, apat na HOH molecule or also known as H2O or water. So H2O yan kasi meron tayong dalawang hydrogen and isang oxygen. So apat. So ibig sabihin, pag may apat kang hydroxide at apat na hydrogen ion, yung mapoproduce mo ay apat na mole ng water molecule. No? Apat na mole ng water. So yan. Sige. And then ano yung gagawin natin? No? Pwedeng i-cancel mo ito, yung mga water molecules, pwedeng unahin mong i-cancel like this one, i-cancel natin. Yan. So, paano tayo magka-cancel, no? So, yung magiging basis natin sa pag-cancel ay um, yung pinakamababang bilang ng or pinakamababang number of moles ng water molecule. So, since dito meron tayong 2 na water molecule dito, ito yung ipang-cancel natin. So, 2 minus 2 is equal to 0, and then 4 minus 2 water is equal to 2. Pwede mong i-cancel yan, no? Kaso yung ginawa ko dito, inuna ko yung balancing ng ano, no? Yung balancing ng electrons. Pwede ring i-delay mo ng konti or pwede ring unahin mo munang i-cancel. So, depende sa'yo. Yan, okay? So eto yung ginawa ko dito is, inuna ko yung i-balance yung number of electrons after ko combine ng hydroxide at hydrogen ion. So dito kinompute ko muna, dinetermine ko muna yung oxidation number ng mga nickel. So dito sa product na side, yung nickel ion natin ay +2 kasi nga yung kanyang charge is +2. So again, yung rule dito, kung ano yung kaniyang charge, ganun din yung kanyang oxidation number sa monoatomic ion. How about dito naman sa nickel oxide? So, hindi natin alam. That's why, kailangan natin na i-solve manually. So, nickel plus 2 times -2. Again, saan nanggaling yung -2 natin? Sa oxidation number ng oxygen. And then yung 2 sa subscript ng oxygen. And then yung 0. So, overall, oxidation number ng nickel oxide. So, since walang charge yung nickel oxide, hindi siya ion, yung kanyang oxidation number as a whole is 0. And then you simplify 2 times -2, that is 4. -4. And then transpose mo kasi sa kabila, magiging +4 na siya. So, ibig sabihin, meron tayo ditong +4 na oxidation number for nickel sa nickel oxide. And then, ibabalance natin. Siyempre, saan tayo nag-a-adjust? Sa side kung saan mas marami or mas mataas yung oxidation number. So, dito tayo mag-a-add ng electron sa reactant na side kasi nga dyan yung mas mataas na oxidation number +2, no? Or I mean +4 yung oxidation number ng nickel dyan. So mag-add tayo. Ilan yung i-add natin na electron para mag-equal yung oxidation number ng nickel sa product at sa reactant. So that is ano, no? That is 2 electrons. Para 4 minus 2, that is equal to 2. So magiging balance na yung number of yung charges nila sa reactant at sa product na side. And then yung ginawa ko dito na ako nag-cancel. No? So pwede na i-cancel yung water and then yung magiging result ay eto na siya. So yung naiwan na lang is 2 water molecule kasi nga dito sa kabila na-cancel out na siya.
2 minus 2, 0 na. So, wala na. Wala nang water molecule sa product na side. Ito na yung balance na equation na first half ng equation. No? Yan. So, ito na siya. So, since nag-add tayo ng electrons sa may reactant na side, this one is what the specific half of the redox reaction nito. So, this is the reduction half. No? Ito yung reduction half na ating redox reaction. Kasi nga dito tayo nag-add sa reactant. Reduction half. Next natin ibabalance ay yung cadmium and cadmium ion. No? So yan. So kung bibilangin natin yung number of atoms ng cadmium at yung cadmium ion, so tig-iisa sila, hindi na natin kailangan mag-add ng coefficient. Yung next natin na ibabalance ay yung kanilang charge or yung number of electrons. So dito, yung oxidation number ng cadmium natin dito ay the same with its charge, no? Positive 2. So, meron tayong positive 2 and then dito naman sa kabila is, since this is a neutral pure element, no, pure molecule, wala siyang charge, so that is 0. So, saan tayo mag-a-adjust? Sa side kung saan mas mataas yung oxidation number. So, para parehong maging 0 sila, mag-a-add tayo ng ilang electrons? So, 2 electrons doon sa side kung saan mas mataas yung oxidation number. So, 2 minus 2, that is 0. So, magiging equal na yung oxidation number ng magkabilang cadmium, no? Yung cadmium ion at yung cadmium na molecule. The next is, we have to compare the number of electrons na dinagdag natin para ma-adjust yung equations. So dito, makikita natin, meron tayong dinagdag na 2 electrons sa ating reduction half. And syempre, yun na yung reduction half. Ito na yung ating oxidation half. No? So, ano yung gagawin natin? Since magkapareho sila, equal yung idinagdag natin sa dalawang equation, ika-cancel na lang natin directly. Hindi na tayo mag-undergo ng multiplication. Hindi na tayo mag-adjust by multiplying certain numbers to the whole equation kasi magkapareho na sila. So, pwede na nating i-cancel out directly. And then, ano yung gagawin natin next? I-combine yung mga naiwan na components. Again, when you recombine the components, please take note na dapat manatili sila sa kanilang appropriate na position or location. So, kung nasa reactant sila, sa mga reactions, dapat nasa reactant din sila sa ating final na equation. Pag nasa product, ganun din. No? Dapat nasa product sila sa ating final na equation. So, yung ating final na equation dito ay 2H2O plus nickel oxide plus cadmium molecule plus is equal to nickel ion. So, dito yung nickel. Yan. Kasi nga dito sa may product. And then cadmium ion plus 4OH ion. So, this is now our balance. Redox reaction, balanced equation natin and in basic medium. So yung pagkakaiba lang ng balancing sa basic at saka doon sa may acidic ay dito sa basic, hindi natin hinahayaan na free yung hydrogen ion. So instead of hydrogen ion yung free, dito yung pini-free natin ay yung hydroxide. Kasi nga basic, ito no, base. So hydroxide yung mas dominant dito. Yung pinaprior natin dito na nag-a-add tayo ng hydroxide ng ion. Okay? Hydroxide. Both sides of the equation. So again, both sides. No? Kasi nga gusto nating ma-maintain yung balance, yung equal na changes na ini-implement natin sa both sides of the equation. So ito yung reduction na half and then ito yung oxidation half or ito yung reduction half. No? Yan, kanina yung hindi pa natin na process. Ito yung reduction half ito, and then yung isa naman yung sa cadmium naman yung oxidation half of the reaction. So yan yung pag-balance sa basic na medium. Yan. Eto guys, pwede ninyong i-pause and syempre, try ninyo na i-balance sa basic na medium na method. Okay? So, i-pause nyo muna and then iti-check natin kung correct yung inyong answer. Na nasagutan na ba?
Okay, sige. So, check natin kung tama ba yung inyong answer. So, again, the first step is to separate the equation into two half reaction. No? So, eto, yung permanganate at yung MnO2. And then sa kabila naman, we have the sulfite and the sulfite and sulfate. Yan, dito. Okay, sulfite and sulfate. So, ano yung gagawin natin? First is, ibabalance natin yung number of atoms nila. So, yung manganese, and dito meron din tayong isang manganese. And then, how about the oxygen? So, meron tayong apat na oxygen dito, pero sa kabila is dalawa lang. So, kailangan pa natin ng extra na dalawang oxygen. And saan natin makukuha yung extra ng dalawang oxygen? Take note guys, pag nag-balance tayo ng oxygen, nag-add tayo ng water molecule. So since meron tayong apat dito at meron na tayong available na dalawa, ilan na lang oxygen yung kailangan natin? Siyempre, dalawa. That's why we're going to add two water molecules dito sa MnO2. Okay? So, dalawa na lang naman yung kailangan natin eh. So, yan. Nag-add tayo ng dalawang water molecule. So, yan. Meron na tayong balance na oxygen sa reactant at sa product na side. Yun nga lang, meron naman tayong freebie dito. Extra na pasanin na hydrogen ion. So, ilang hydrogen ion yung naging available dito? Apat. So, yan. Apat. So, according doon sa ating step, to balance the hydrogen atoms, dapat mag-add tayo ng equal number of hydrogen ions sa kabilang side ng equation. So since meron tayong apat dito, mag-add tayo ng 4 hydrogen ion dito sa may reactant na side to balance the number of hydrogen sa magkabilang side ng equation. So we have 4 hydrogen ion here and then 4 hydrogen here, balance na 1 manganese, and 4 oxygen. Meron din tayong 4 oxygen sa kabila. So balance na siya. Pero again, this is within the context of basic na medium. So hindi natin papayagan na free itong hydrogen ion. No? So kailangan na i-contain natin ito. So paano natin i-contain? Mag-a-add tayo ng hydroxide ion. So ilan yung hydroxide ni add natin? Depende sa bilang ng hydrogen ion na in-add mo. So since meron tayong apat na hydrogen ion, mag-add din tayo ng apat na hydroxide ion sa product at sa reactant na side ng equation. So, both sides, mag-a-add tayo ng 4 hydroxide ion. And then, ano yung gagawin natin? Iko-combine yung 4 hydroxide and 4 hydrogen ion. So, magiging 4 molecules of water. 4 moles of water yung magiging result niyan. Kasi nga, meron tayong 4 hydroxide and 4 hydrogen. So, 4 moles. How about dito sa kabila? Meron tayong nakaantabay na 2 moles of water molecule dito sa kabila. And then dito, meron tayong 4 moles of water molecules. Ano yung gagawin natin? Ika-cancel out natin sila. So, gagamitin natin na basis etong mababang number ng molecule. So, dito meron tayong 2, 2 minus 2, magiging 0 na to, no? Cancel out na siya. And then, 4 minus 2, magiging 2 na lang, no? 2 water molecules yung maiiwan. So, yan. 2 moles of water na lang yung maiiwan. Okay? And then next is, ano yung gagawin natin dito? So, eto na yung simplified na, simplified na stage or I mean na equation natin na nabalance natin. Yung next natin na ibabalance ay yung kanilang charges. So, mag-a-assign tayo ng oxidation number for the manganese sa reactant at sa product na side. No? So, yung manganese dito, i-compute natin manually sa reactant. So, yan. So, Mn plus 4 times negative 2. Again, yung negative 2 is the oxidation number of oxygen. And then, yung kanyang charge dito is equal to negative 1. So, ito yung negative 1. And then, isimplify lang natin. 4 times negative 2, magiging negative 8. And then, negative 1 sa kabila. And then, i-transpose mo sa kabila.
Pag na-transpose mo, magiging positive yung 8. So, yung magiging result is 7. So, ibig sabihin yung oxidation number ng manganese dito is 7. How about sa kabila? Yan. So, positive 7. So, yung sa kabila naman, we have 2 times negative 2. So, saan nanggaling yung 2? Sa subscript ng 2 dito. Meron tayong dalawang oxygen eh. Sa subscript ng oxygen dito. And then, 2 times negative 2, that is negative 4. Then, transpose mo sa kabila, magiging positive 4 siya. So, positive 4 dito. So, saan tayo magdadagdag ng electron? Sa side kung saan mas mataas yung oxidation number. So, obviously, dito tayo sa reactant na side. So, ilan yung i-add natin na electrons para maging pareho silang positive 4? So, mag-a-add tayo ng 3 electrons para 7 minus 3 magiging 4. Okay? So, 7 minus 3 magiging 4 na. No? Positive 4. Equal na yung charges sa reactant at sa product na side. Okay? Nag-add tayo dito ng electron. So, ito na siya. Then, next naman natin na ibabalance ay yung sa sulfite at saka sa sulfate. No? By the way, try natin na identify, no? O dito, yung electron ay dinagdag natin sa reactant. So, ibig sabihin, yung permanganate na equation dito ay yung reduction half of the equation. Reduction half siya kasi nga makikita natin yung electron sa reactant na side. The next is yung sulfite at saka sulfate. So, bibilangin natin yung number of sulfur. So, dito meron tayong isa din sa may reactant. How about yung oxygen? So, meron tayong tatlo and then apat sa kabila. So, ilan yung kailangan pa nating oxygen, yung extra na kailangan natin para ma-balance yung oxygen. So, kailangan pa natin ng isang oxygen for the sulfite, di ba? So, paano nga natin binabalance yung oxygen? Mag-a-add tayo ng water molecule. So, since isa lang naman yung kailangan natin dito, so mag-a-add lang tayo ng isang water molecule. So, yan. Mag-add tayo ng water molecule. And then to balance the hydrogen na dala ng water molecule na yan, mag-add tayo ng 2 hydrogen ion sa kabila. So, yan. Add tayo ng 2 hydrogen ion sa kabila to balance the number of hydrogen. So, mayroon tayong dalawang hydrogen dito, dalawang hydrogen, 1 sulfur, 1 sulfur, and of course the oxygen. So, 1 plus 3, that is 4, and then we have the 4. So, balance na siya. Next natin na ibabalance ay yung charges. So, ano yung gagawin natin? Mag-assign tayo ng oxidation number for the sulfur. So, yeah, before tayo mag-proceed pala sa balancing of the charges, kailangan nating i-contain yung hydrogen. So, mag-a-add tayo since meron tayong hydrogen dito na dalawang hydrogen ion. So, kailangan natin ma-contain siya. Mag-a-add tayo ng 2 hydroxide. So, yan. 2 hydroxide sa reactant at sa product na side of the equation. So, 2 hydroxide, and then we combine natin ito. So, mag-create siya ng 2 water molecules kasi nga dalawang hydrogen ion at saka dalawang hydroxide lang naman eh. So, 2 water molecules. And then, ano yung gagawin natin since may water molecule dito sa kabila? Ika-cancel out natin sila. So, ano yung gagawin natin? Yan, 1 minus 1, 0, and then 2 minus 1, magiging 1, no? Meron pang maiiwan na isang mole ng water molecule doon sa may product na side. Yan. So, yan lang yung gagawin mo. Yan, so simplified na siya. So, 2 moles of hydroxide ion plus sulfite and then is equal to sulfate plus 1 water molecule. No? So, 1 mole of water. Yan yung gagawin natin dyan. And then next is, eto na, no? Masyado akong excited dito kanina, no? So, next is, i-balance natin yung charges. Assign tayo ng oxidation number for sulfur dito sa may reactant. So, ibabalance natin yan. So, 3 times negative 2. So, 3 na yan dito nang galing. And then yung negative 2 is the oxidation number of oxygen. And then yung negative 2 dito na charge, that is from the charge of the overall ion, yung sulfite. So, that is negative 2. Yung oxidation number is negative 2. And then simplify. So, 3 times negative 2 magiging negative 6. Transpose dito. Magiging positive siya. So, negative 2 plus 6 magiging 4. So, yung oxidation number ng ating sulfur dito is positive 4. No?
And then sa kabila naman, so eto 'no, multiply natin sa 4 times -2 is equal to -2. Then simplify. So 4 times -2 is equal to -8 is equal to -2 dito. Then transpose mo, magiging positive 8 sa kabila, no? Magiging positive na siya. Negative dito eh. Magiging positive na siya. So -2 plus 8 magiging +6. So meron siyang oxidation number na 6. Yan. So, ano yung gagawin natin? Mag-a-add tayo naman ng electrons, no? Pagkatapos nating mag-add at magbawas ng mga components, mag-a-add tayo ng electrons. So, saan tayo mag-a-add? Siyempre, dito sa my product. Kasi dito yung mas mataas yung oxidation number. Eh. So, yan. Mag-a-add tayo ng 2 electrons para mabalance yung charges. So, meron tayo ditong 6 minus 2 magiging 4 din. So, magkapareho na sila. Okay? And then you compare. So, ito yung ating oxidation. Kasi nga, nag-add tayo ng electron doon sa product. So, this one is the oxidation half of the reaction. So, yan. So, magkapareho ba yung kanilang dinagdag natin na electrons? So, hindi. 3 dito, and then 2 din sa kabila. So, magkapareho ba? Ano bang pwede natin gawin para mag-equal sila? Ano bang kaya nating i-multiply sa 3 para maging 2 siya? Or doon sa 2 para maging 3 siya? So, sa whole number na context, so medyo malabo, no, mangyari yon. So, ano yung gagawin natin? We're going to find for the least common multiple of 2 and 3. And that is 6. No? 2 times 3 is 6. So, para magkapareho silang 6 electrons, sa kabila dito, magmumultiply tayo dito tayo sa permanganate na ano no na side i-multiply natin yung 3e sa 2. So hindi lang yung 3e yung i-multiply natin, pati na rin yung lahat ng components ng reaction dito sa reduction half of the equation. Yan. So 2. So 2 times 3 magiging 6. How about sa kabila? Ano yung multiply natin sa 2 para maging 6 siya? So that is, syempre, magiging 3, no? Yan. So dito sa kabila, ito na yung result. So distribute mo lang yan. So 4 times 2 moles of water, magiging 4 moles of water. 2 times 1 mole of permanganate, magiging 2 moles of permanganate. And then yung 3 electrons, magiging 6. And then yung MnO2, magiging 2. And then yung 4, magiging 8, no? Kasi minultiply mo sa 2. Dito naman sa kabila, 3 yung i-multiply natin para maging 6 din siya. So, 2 times 2 moles of hydroxide. So, ito siya. And then, 2 moles of sulfite, 2 moles of sulfate, and then your water, and then the electron. So, ito yung magiging result dyan, guys. Na meron tayong 6. 3 times 2, magiging 6 hydroxide. 3 times 2, magiging 6. 3 times 1, magiging 3 sulfite. And then 3 times 1, 3 sulfate. 3 times 1, 3 water molecule. And then 3 times 2, magiging 6 electrons. So, magkapareho na sila. Magkapareho na yung in-add natin na electron. So, next na step dito, guys, ay ika-cancel natin hindi lang yung electron, kundi pati na rin yung mga magkaparehong components. Like dito, opposite na side eh. Like dito, meron tayong OH. Dito sa kabila, meron ding OH. So, ika-cancel mo yan. And then, yung water, meron tayo dito water. So, yan. Ika-cancel natin dito sa naiwang water, no? Yan. So, ano yung maiiwan? Ilan lang yung maiiwan na hydroxide ion? So, meron tayong 8 minus 6 magiging 2 hydroxide ion. And then yung ating water, 4 minus 3 magiging 1 mole na lang ng water. No? So, ito na yung magiging result. I-combine lang natin yung lahat ng naiwan. Ito yung mga naiwan na lang. No? Ito na lang. Yan. Yeah. Siyempre. And ito. Yan. Ito. Yan. And syempre yung maiiwan sa pag-cancel out. So, ito siya. Yan. Meron pa tayong naiwan dito sa may 4 na water molecule kanina. Kasi nga, yung sinubtract natin is 3. So, 4
minus 3 magiging 1. So, dito siya. Dito yung may iwan sa reactant na side. And then 2 permanganate ion plus 3 sulfite ion is equal to 2 MnO2 plus 3 SO4. Wala na yung water kasi nga na-cancel out na natin. No? Yan, 3 minus 3, 0 na dyan. And then, yung may iwan dito ay yung 2OH ion. Kasi nga dito yung mas mataas sa product. So, dito yung mas may maiiwan. Okay? And this is now our balanced redox reaction in basic na medium. So, yan. Kung meron kayong mga clarification, gustong linawin ng mga parts ng ating discussion, pwede ninyo akong i-contact sa mga contact details na binigay ko sa inyo. Eto guys, pwede ninyong practicean and then pwede ninyo ring i-PM sa akin yung sagot nyo para ma-confirm ko kung tama or mayroong error sa balancing ninyo ng reaction in basic na medium. So maraming salamat sa pakikinig at panonood.